Diyos na buhay. Amen. Purihin ang Diyos. Tunay nga, patuloy po tayo nakatayo. Taas po natin ang ating mga kamay bilang pagsuko natin sa ating Ama. Amen. Tunay nga, Lord God, na narito kami, Panginoon. Lumalapit at sumasamba sa iyong kadakilaan, Panginoon. Pinangako ka sa krus, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen! Malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Ang lahat ba'y nakahanda ng magpuri? Amen. 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 Kaya tayo espesyal sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating lahat. Amen. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Amen. Kaya tayo sasamba at magpupuri sa ating Diyos na buhay. Mga gawa mo, O Diyos, tunay na dakila. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Amen. Mula sa wala ako'y
buhay ko ngayon. Sa buhay ko ngayon aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo, Panginoon. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Minsan pa, mga gawa mo, Panginoon. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Amen. Hallelujah. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Amen. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Amen. Woo! Amen. Napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen. Talagang nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Kaya patuloy po tayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Napagod po ba kayo? Hindi. Amen. Nasusulat sa Psalm 25. I offer my life to you, Lord. My God, I trust you. Please don't let me be put to shame. Don't let my enemies rejoice over me. Amen. Hallelujah. Tunay nga, Lord God, na this is my desire, O God. Amen. To praise you, to love you, O God. Dahil wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Lord, we want to offer my life to you, God. We want to bless me, God. Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Dahil ipinako ka sa krus para sa pagmamahal mo sa aming lahat. Tunay nga na talagang napaka-espesyal namin sa paningin mo, Panginoon, kahit kami makasalanan. Kaya Lord, itong awiting ito, Panginoon, naalay namin sa iyo, God. Praise you, Jesus. Glorify your name. This is my desire.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yes, O Lord. This is my desire, O God. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Tayo lahat magsabi, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hallelujah. Praise you, Jesus. I give you my You're the King of heart. Kings. We glorify your name, O God. I Give you my heart. I give you my soul. Yes, O Lord, we give you my heart. I give you my heart. I give you my soul. I give you my heart. I give you my soul. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Praise you, Jesus. Glorify you, Jesus. Lord, you thanks, O God. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Jesus. To God be the glory.
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. There must some work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang El Shaddai, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Yesu Kristo, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Lumalapit kami, Ama, sa trono ng iyong biyaya sa mga sandali po na ito at lubos puso po napapakumbaba at aming inaamin na sa aming paglapit, kailangan namin ang iyong habag. Kahabagan mo kami, O Diyos, patawarin sa aming mga nagawang pagkakasala
linisin sa ngitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo at dalangin namin, Ama, panahanan mo kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy ang paghahari mo ang siyang manatili po sa bawat isa sa amin. Marapatin mo nawa na sa aming paglapit sa mga sandali na ito, O Diyos, sa iyong banal na presensya ay maging karapat dapat kami sa mga pagpapalang iyong ipinangako. Dakilang Ama naming nasa langit, ikaw ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay na aming kailangan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na ganap makakatulong sa oras ng aming pangangailangan. At buong puso kaming nananalig, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, muli sa hapon pong ito, sa aming paglapit, hindi mo kami bibiguin, bagkus ipagkakalob mo ang aming mga kahilingan. Salamat dakilang Diyos. Patuloy, Ama, ang salita mong nagbibigay liwanag sa bawat isa po sa amin. Salita nawa, Ama, na sa hapon po ito, manatiling taglayin ang puso namin, paglisa namin sa lugar na ito, upang makapamuhay kami ng naaayon sa iyong banal na kalooban, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang bumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkalang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't may nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipabalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong umang sa pagsuyo. Pagkalang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't may nagmamahal. Purihin natin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula sa aklat po ni Josue o ni Joshua, Kabanata 1, simula mga talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Pagkamatay ni Moises, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at dating kanang kamay ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Pahandain mo ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ipinagkaloob ko sa inyo. Gaya ng aking pangako kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong maaabot. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ang bundok ng Libano, sa timog ang ilang, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Hindi ka matatalo ni numan habang ikaw ay nabubuhay.
Kung paanong sinubaybayan ko si Moises, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pananakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Ito po ang mabuti o ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Papurihan natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Dito po may sinabi po ang Diyos, ang sabi niya, ang lingkod kong si Moises. Amen? Napakasarap pakinggan yung salitang sasabihin ng Diyos na ikaw ay kanyang lingkod. Amen? Sino naniniwala dito na siya ay lingkod ng Diyos? Taas nga ang kamay. Ang lahat ng naniniwala na siya ay lingkod ng Diyos, pwede nang maupo. Muli po, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating Panginoon at muli na naman dumating ang oras na ito na tayo po ay sa ganitong araw ay sama-samang lumalapit sa trono ng ating mahabaging Diyos upang patuloy na ang kanyang mga aral po ay atin pong mapakinggan, ang salita ng Diyos na siyang gabay para po sa atin upang tayo po ay makapamuhay ayon sa kanyang kalooban at patuloy na tumatag ang ating pananampalataya sa Diyos ay muli na naman sa hapon po nito ay ating mapapakinggan. At ang bawat po salita ng Diyos, alam po natin, ay isang gabay sa atin para po tayo ay dalhin sa isang tiyak o tawag po nito isang matagumpay na buhay at isang buhay na kung saan ay nais ng Diyos patuloy mapuno ng mga pagpapalang ipinangako sa atin ng ating dakilang El Shaddai. Ang sabi po dito sa atin pong binasa ay pagkamatay ni Moises, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun na dating kanang kamay ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Pahandain mo ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ipinagkaloob ko sa inyo. Ang Diyos po ay hinirang niyang lingkod si Moises, isang lingkod po ng Diyos, na hinirang po ito ng ating Diyos at hinirang iyan ng Diyos si Moises nung panahon na ang bayan ng Israel ay nasa Ehipto. At habang sila naroroon sa Ehipto po, ang kalalagayan ng bayang Israel, sila po ay naghihirap, sila po ay inaapi sa bayan pong iyan, pinahihirapan po sila, kaya yung kanilang mga daing at paghihirap na yon ay nakarating iyon kay Yahweh, hindi po yun lingid sa paningin po ng Diyos, nakikita iyon ng Diyos at naririnig ng Diyos yung kanilang pagdaing. At dahil po dyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, ayon po sa Exodus chapter 3 verse 8, si Yahweh po ay bumaba nung oras na yan, nung panahon pong ayan, upang na kung saan ang bayang Israel po ay iligtas. At ilabas po sila sa bayang Ehipto para palayain doon sa kahirapan na kanilang nararanasan at para sila dalhin sa isang masaganang lugar upang maranasan nila yung pagpapala na ipinangako sa kanila ng Diyos o yung isang buhay na sinasabi po ng Diyos, isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. At yung plano na yan ng Diyos, mga kapatid, para po yan magkaroon ng katuparan, ay nais po ng Diyos na kung saan meron siyang makakatulong. Meron siyang makakatulong para maisakatuparan yung magandang plano ng Diyos para po sa bayan po ng Israel. At ang tao na kung saan makakatulong ng Diyos ay ito po yung taong naniniwala sa Kanya, tao na handang italaga yung buhay niya para sa plano ng Diyos, tao na
masasabi po natin handang pasako para sundin ang kalooban ng Diyos, taong tapat na maglilingkod sa Diyos. Ang tanging magagamit ng Diyos at makakatulong niya sa planong ito ay isang lingkod na tapat na maglilingkod sa Kanya, handang makipag-isa sa Diyos, handa na kung saan, mga kapatid, ay tuparin ang anumang kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yung katangian pong iyan ay natanaw niya iyan kay Moises. Yung katangian na yan ng isang lingkod na magiging tapat at magiging kagamit-gamit niya ay natanaw niya iyan sa buhay po ni Moises. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa aklat po ng Hebreo, kabanata po ay 11, at talata po, mga kapatid, ang talata po ay 24 hanggang sa sumusunod na talata. May sinasabi po dito, ang sabi, dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y may sapat na gulang na tawaging anak ng prinsesa na anak ng paraon. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang magbabata ng kadustaan dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ang pananalig din sa Diyos ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat parang niyang nakikita ang Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Lingkod po siya ng Diyos at ang sabi po dito, bilang lingkod po ng Diyos sa nakikitaan ng Diyos na tutupad, magiging tapat at susunod sa kanyang kalooban, ang sabi po dito, natatanaw po ng Diyos sa puso po ni Moises kung paano niya kinikilala ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil ang Diyos po na ito nakatuon ang kanyang paningin sa mga pagpapalang ipinangako po ng Diyos, hindi doon sa mga kayamanan na kung saan ay maari niyang tamasain nung siya'y nasa Ehipto. Na pwede po na nung panahon na yan, sa panahon ni Moises, pwede po siya na magiging isang paraon sa bayan po ng Ehipto. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po diyan, si Moises nung sandali po na yan ay hindi sa pumayag na tawaging anak o isa po sa magiging darting ang panahon maging leader po ng Ehipto po na ito, sapagkat ang natatanaw ni Moises ay ang magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Hindi po doon yung sa mga bagay o mga kayamanan na pwede niyang tamasain, na ang sabi po yan, yung mga kayamanan po na yun, panandali ang aliw dulot ng kasalanan. Bakit dulot ng kasalanan? Kasi bunga lahat iyon ng pagpapahirap nila sa bayang Israel. Amen? Pagpapahirap po nila, pang-aapi po ng bayan ito ng Ehipto doon sa bayan po ng Israel. Ngayon po si Moises po, nais po ng Diyos si Moises ay gamitin po ng Diyos o sa pamamagitan ni Moises, nais po ng Diyos na ang bayang Israel po ay makamta nila ang mga pangako o ang mga pagpapalang inilaan sa kanila ni Yahweh. Amen? Nais po ng Diyos na sa pamamagitan ni Moises nito na kanyang lingkod na hinirang na yung mga pagpapalang inilaan niya sa bayan po na ito ay nais ni Yahweh makamtan ng bayang Israel. Amen? At mangyayari po iyan mga kapatid kapag po na kung saan may tao na kung saan handang paggamit po sa Diyos upang magiging daan para yung pagpapala ng Diyos ay makamtan ng bayang Israel. Sino po sa inyong nais na ang kanyang sambahayan ay pagpalain ng Diyos? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat po tayo nais po natin iyan. At ito po para po na kung saan makamtan po ng bayang Israel
yung mga pagpapalang iyan ay kinakailangan mailabas sila sa bayan ng Ehipto. At ito yung misyon po ni Moises. Amen. Ang misyon po ni Moises po, kinakailangan ang bayang Israel po ay mailabas po ni Moises sa lugar po ng Ehipto. Ang sabi po sa Exodus chapter 3 verse 10, kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas sa Ehipto ang aking bayan. Sumagot si Moises, sino po akong haharap sa Paraon para maglalabas sa bayan ng Israel mula sa Ehipto? Ito po yung utos, ito po ang mission po ni Moises nung sandali pong iyan na kung saan ang bayang Israel ay mailabas sa lugar ng Ehipto. Pero matatanaw po natin, bago po tawagin po ng Diyos si Moises para gamitin upang ang bayang Israel ay iligtas at mailabas sa pamagitan ng paglabas nito sa bayan po ng Ehipto, si Moises po nung panahon po na yan ay wala na sa Ehipto. Nasa Madyan na po si Moises at si Moises nung sandali na yan, ang kanyang kalalagayan po, siya po ay naglilingkod sa kanyang biyanan na si Jethro bilang tagapangalaga ng kawan nito. Amen? Hindi po siya, nung tawagin siya ng Diyos, wala siya sa Ehipto na kung saan ay meron pong mataas na katungkulan. Nung sandali po na yan, bagkos si Moises po ay naruroon na po sa isang lugar na kung saan nakatayo po, nakalagay, o ang kanyang sarili ay nasa kalalagayan ng isang alipin. Amen? Naglilingkod sa kanyang biyanan, tagapangalaga ng kawan po ng kanyang biyanan. Na doon buhat sa kalalagayan pong iyon, doon siya tinawag ni Yahweh para na kung saan ay pangunahan ang bayan ng Israel na lumabas sa Ehipto. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Si Moises po ay tawag po nito, ginagamit po ng Diyos para na ang bayang Israel ay pangunahan sa daan para sila makalabas sa bayan pong ito. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit dumating ang panahon na si Moises po ay namatay. Amen. Kaya ang sabi niya dito sa binasa natin sa aklat ni Josue po o ni Joshua, ang sabi niya, patay na ang lingkod kong si Moises. Kaya pahandain mo ang buong Israel upang magpatuloy kayo sa pagtawid sa ilog Jordan. Naitawid po, nailabas po ni Moises ang bayang Israel at lubos niyang nailabas ito nung sila po ay makatawid na sa dagat ng mga tambo. Amen? Nung pinatuyo ni Yahweh at tumawid sila sa dagat na kung saan ay pinatuyo iyan ni Yahweh at nung sumunod ang mga Ehipto, ang lahat po ng mga Ehipto ay namatay doon sa gitna ng dagat pong iyon. At nung panahon na magtagumpay na matapos na ni Moises ang kanyang misyon, dahil ang kanyang misyon lang ay ilabas. Amen. Ilabas sila sa Ehipto para na kung saan ay ang bayang Israel kapag nailabas na doon, makalaya na sila doon, ay pwede na sila makapagpatuloy para marating nila yung pagpapala na inilaan sa kanila po ng Diyos. Subalit po, nung sandali na yan, nung namatay si Moises, humirang ulit ang Diyos ng isang lingkod na siya naman magdadala po, na siya naman gagabay po, mangunguna sa bayang Israel kung saan sila daraan patungo doon sa lupang pangako para marating nila yung ipinangako ng Diyos na mga pagpapala sa kanilang buhay. At sino ang hinirang ng Diyos? Si Josue, si Joshua. Si Joshua po, ang sabi po dito, siya po ay dating kanang kamay ni Moises. Sa ibang salita,
katulong ni Moises. Amen. Sa ibang salita dinasalin, ang sabi po, lingkod ni Moises. Amen. Hindi siya lingkod ng Diyos, lingkod po siya ni Moises, katulong po siya ni Moises. Noong panahon po na nabubuhay pa si Moises, na si Joshua po ay katuwang kanang kamay, katulong ni Moises, para po si Moises po ay samahan upang magtagumpay na mailabas ang bayang Israel sa Ehipto upang magampanan po ni Moises ang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen. Na kung saan na nagiging ganap, nagtagumpay si Moises dahil meron pong isang Josue na kung saan nagiging katulong niya. Amen. Nung wala na si Moises po, si Joshua na ulit, si Josue ang hinirang ng Diyos. Amen. Ang sabi niya, pangunahan mo sila. Matatanaw po natin si Moises bago po hirangin ng Diyos, nagiging lingkod, naglilingkod sa kanyang biyanan. Amen. Si Joshua, bago hirangin ng Diyos, naglilingkod siya kay Moises. Amen. Bago siya gawing leader, naging lingkod muna ng tao. Bago hirangin na lingkod ng Diyos, naging lingkod muna, naglilingkod muna sa tao. Amen. Subalit po, buhat doon sa pagiging lingkod ni Moises, itinaas siya ng Diyos. Amen. At yung pagkataas sa kanya ng Diyos, buhat sa pagiging lingkod ni Moises, ginawa siyang lingkod ng Diyos. Kung tayo matututo lang pasakop minsan sa mga namumuno sa atin, amen, darating ang panahon, hindi ka lang lingkod ng taong iyan, kundi darating ang panahon na ikaw mismo ay gagawin ng Diyos na kanyang lingkod. Purihin po natin ang ating Panginoon. Bakit po? Kung natututo ka nga pasakop sa tao, sa Diyos pa kaya? Amen. Kaya pag tayo natuto magpakababa sa harapan ng tao, natututo tayo magpasakop sa mga taong mas nakakahigit po sa atin, darating ang panahon, itataas ka ng Diyos. Amen. Gagawin kang lingkod ng Diyos sapagkat alam ng Diyos kung natuto kang magpasakop sa tao, mas matututo kang magpasakop sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung nagagawa mong sundin ang tao sa daigdig na to, alam ng Diyos, masigit mong susundin ang Diyos kaysa tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po, si Josue naman ay hinirang po ng Diyos para na kung saan samahan ang bayang Israel sa kanilang paglalakbay patungo na po roon sa lupang ipinangako ng Diyos. Amen. Ang mensahe po, ang salita po ng Diyos na gagabay sa kanila para sila makarating doon. Sa lupang ipinangako po ng Diyos, ang salita po ng Diyos, ang instruction ng Lord ay dumarating kay Josue. Amen. Yung salitang gagabay sa kanila kung saan sila dadaan, ang lahat pong iyan ay dumarating po kay Josue po yan ipinaparating ng Diyos at yung mga instruction na yan po yung sinusunod sa pamamagitan ni Josue po, yan po ang sinusunod ng bayang Israel para sila makarating sa bayang ipinangako po sa lupang ipinangako sa kanila ng ating dakilang Diyos. Bawat salita ng Diyos kay Moises, salita na kung saan yun ang magdadala sa kanila sa tagumpay. Amen. Yun ang magdadala sa kanila sa tagumpay sa tuwing ginagawa nila iyon, sa tuwing sinusunod po nila iyan sa ang bawat na sinasabi po ng Diyos kay Josue. Narating nila ang lahat ng lugar na nais po pagdalhan sa kanila ng ating Panginoong Hesus dahil merong taong nagpagamit din sa Diyos, amen, para ang bayan ng Diyos ay madala sa pagpapala
na nais ng Diyos pagdalhan po sa kanila. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tanawin natin ito ngayon sa panahon po natin. Ang tagapagpalaya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Buhat sa pagkakulong natin, pagkaalipin natin sa kasalanan, tayong lahat ay pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo nung ialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga nagawang kasalanan. Amen. Kaya kanina po doon sa pangalawang pagbasa, sinasabi po doon na ang mga dugo ng mga kordero, mga dugo ng mga toro po na yun na iniaalay ay hindi karapat-dapat para tayo po matubos sa ating kasalanan. Bagkus ang sabi ng Panginoong Jesucristo, narito ako, Ama, na iyong inihanda upang magiging handog. Amen? Upang magiging handog para sa kapatawaran ng ating nagawang mga kasalanan. Kaya ang sabi po, lahat ng sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Panginoong Hesus, kung kayo'y susunod sa aking mga aral, tunay ngang kayo'y mga lingkod ko't makakalaya kayo at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat na nanalig sa ating Panginoong Jesucristo ay pinalaya ng ating Panginoon. Amen. Sa pagkaalipin ng kasalanan na siyang nagpapahirap sa atin, na siyang nagsasadlak sa atin sa tiyak na kapahamakan. Subalit matapos gawin ng Panginoon iyan, matapos gawin ng Panginoong Hesus ang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang buhay para tayo mapalayang lubos, mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay naghirang ng kanyang mga alagad. Amen. May hinirang alagad ang Panginoong Jesucristo na ang mga alagad na ito naman, mga kapatid, ang gagabay po, amen, ang gagamitin ng Panginoong Jesucristo para na kung tayong lahat ay dalhin sa paghahari ng Diyos. Amen. Pinalaya na po tayo, pero bilang mga pinalaya po ng ating Diyos, mga kapatid, sa kasalanan, sa pamamagitan ng pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan pa rin tayo po ay makarating sa paghahari ng Diyos. At para makarating tayo sa paghahari po ng Diyos, kinakailangan mayroong gagabay o mangunguna sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa aklat sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 9 at talata 4, ang sabi po riyan ay, gawin natin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, gawin natin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Alam natin ang pagliligtas ginawa na ng Panginoong Jesucristo para tayo madala sa paghahari ng Diyos. Mapalaya tayo sa kasalanan at maibalik tayo sa paghahari po ng Diyos. Amen. Ngayon, yung paglalakbay patungo sa paghahari po ng Diyos, ang gabay po natin ay ang mga lingkod ng Diyos. Yung mga lingkod na hinirang ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi niya, magiging kasama niya, magiging katulong niya upang gawin ang ipinagagawa ng kanyang Ama. Ang tanging ipinagagawa ng kanyang Ama, maibalik tayong lahat sa paghahari ng kanyang Ama, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Habang wala tayo sa paghahari po ng Diyos, amen, matapos man yung pagpapalaya ni Kristo, matapos man ang pagtubos ni Kristo sa atin, sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa ating kalayaan, kung wala pa rin tayo sa paghahari ng Diyos, yung pagpapalang inilalaan sa atin ng Diyos, hindi natin mararanasan. Amen? Kinakailangan makarating tayo doon sa paghahari ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri po para sa ating Panginoon.
Kaya anong mission natin? Ano ang mission ng mga alagad? Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Amen? Na kapag tayo, ang sabi nga, ang pagsumakita natin ng higit sa lahat, ang tayo'y pagharian ng Diyos. Amen? Sundin ang kanyang kalooban at idaragdag niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sino po yung pwedeng gamitin ng Diyos para na kung saan ay makarating po, madala po natin sila sa paghahari po ng Diyos? Nagpakababa si Moises, naging alipin muna. Si Joshua, nagiging lingkod muna, nagpakababa. Habang walang nagpapakababa sa isang tahanan, walang magagamit ang Diyos. Amen. Habang walang nagpapakababa sa isang tahanan, walang magagamit ang Diyos. Amen. Pero hindi papayag ang Diyos na sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, walang makakakilala sa ating Diyos. Amen. Dahil ang plano po ng Diyos, ang bawat pamilya ay maranasan ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoon. Kayo kanina, binabanggit ninyo dito ng mga nagpatutuunan, sabi po, isa lang ang manalig sa isang sambahayan. Ang buong sambahayan ng tao na yan ay lilingapin ng Diyos. Hindi pababayaan ng ating Diyos. Amen? At nararanasan po natin iyan. Alam niyo po, isa sa karanasan ko po dito sa aking mga anak. Dalawa ng anak ko nakapagtapos na sa pag-aaral, meron na lang isa. Pero sa totoo lang, yung mga anak ko nung nag-aaral po sila, nagkakautang ako sa kanila. Kahit sa bunso naming anak ngayon, nagkakautang ako. Nagkakautang kami ng asawa ko. Alam niyo kung bakit? Kasi tinitipid niya yung allowance niya. Nakakapag-ipon siya. Totoo po yan. Kaya minsan pag nagbe-birthday yung mami niya, may pambili siya ng cake. Dahil sa allowance niya, na itatabi niya, totoo po. Alam niyo po, minsan pag sinabi, mayroon silang babayaran sa school, may mga ganito-ganito, basta hindi gaanong kalakihan naman, pag sinabing ganon, at sinabi ng mami niya, mag-antay-antay ka, wala pa akong pera eh. Pero minsan magugulat yung mami niya, sinasabi mo may babayaran kayo. Pero sasagot ng anak ko, okay naman, nabayaran ko na. Amen. Nais ko lang ipakita po sa atin, mga kapatid, na kapag sila po ay nadadala natin sa paghahari po ng Diyos. Amen. Madadala natin sila sa paghahari po ng Diyos. Makikita po natin na kung saan, mga kapatid, yung biyaya ng Diyos ay nararanasan nila sa kanilang buhay. Alam ko po, minsan yung inyong pinaghihirapan dito hindi sapat para punuan ang kanilang pangangailangan. Amen? Na minsan nag-aalala ka na, pero ang salita ng anak mo, mawag ka mag-alala. Amen? Na kapag yung anak mo na nangangailangan at ikaw na mo problema sa pangangailangan ng anak mo, pero minsan buhat sa anak mo, maririnig mo yung salita, mawag kang mag-alala. Amen? Mapupunuan din iyan. Palakpakan natin ang ating Panginoon Kristo. Yung mga salita pong iyan, mga kapatid, salita iyan ng isang anak na kung saan alam niya ang hindi maibigay sa kanya ng kanyang magulang, may Diyos na magbibigay sa kanyang pangangailangan. Amen. May pagpapala na kung saan alam niya
kayang ibigay ng Diyos sa kanya. Amen? Maalala ko po yung sinabi ng anak ng isang prayer partner. Ang sabi ng prayer partner na to, wala talaga akong pag-asa, nag-iisa lang ang anak ko, pero sabi niya, wala akong maaasahan na dyan. Nagkakaedad na kami, yung negosyo namin, na dapat siya ang sasalo nito, pero sabi niya, walang mangyayari. Kasi, ang kanyang anak ay nagiging alipin ng bisyo, nagdodroga. Pero alam niyo po mga kapatid, binagpala po sila. Nasa ibang bansa na po sila, negosyo nila dito po sa kanyang anak na iwan. Isang araw sinabi ng kanyang anak, sabi niya, pa ako ang mamamahala ng negosyo natin. Sabi ng kanyang ama, wag na, malulugi lang. Walang mangyayari. Sabi ng kanyang anak, bakit po? Wala ho kayong tiwala sa akin? Sabi niya, wala. Ang sabi ng anak niya, kung wala kayong tiwala sa akin, wala rin kayong tiwala sa inyong Diyos. Totoo po yun. Sabi ng kanyang anak, kung wala kayong tiwala sa akin, wala rin kayong tiwala sa inyong Diyos. Bakit? Nananalangin kayo eh. Tapos hindi kayo naniniwala na yung inyong panalangin tinutugon ng Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Na alam ng batang ito, ipinapanalangin siya ng kanyang ama na magbago. Amen. At yung pagbabagong iyon, gusto po ng bata na ito ipakita sa kanyang ama nung sabihin siya na ang mamamahala. Kaya nung sabihin ng kanyang ama, wala siyang tiwala, ang sabi niya, wala kayong tiwala sa inyong Diyos. Amen? Pero nung hinayaan ng kanyang ama o kanyang mga magulang na sa ibang bansa na, siya ngayon ang namamahala ng kanilang negosyo. Amen? Anong dahilan dyan, kapatid? Mayroon nung sandali na yan, tao sa isang tahanan na ginamit po ng Diyos upang ang kanyang mga mahal sa buhay dalhin sa pagpapala ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Sino po yan? Alam po natin ang tunay na pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, yung tayo'y matutong tumalikod sa ating mga nagawang kasalanan at ang buhay natin ay ipagkatiwala sa ating Diyos. Kanina sabi po ni Father po dito, di po ba, alam natin ang lahat ay ang katiyakan ay nasa Diyos. Pero si Maria po, tinanggap ang hamon ng Diyos. Bakit mga kapatid? Hindi dahil sa lahat may katiyakan sa Diyos, kundi nung sandali na yan, may tiwala siya sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na minsan matatanaw natin, bawat mananampalataya, natatanaw po natin kung ano mayroon sa Diyos, kung ano magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Subalit minsan hindi natin yan nararanasan kasi minsan nagkukulang tayo magtiwala sa Kanya. Amen? Pero dito po, alam po natin si Moises nung sandali po na yan, siya na rin nagsasabi, wala akong kakayahan gawin iyan, pero nagtiwala pa rin si Moises. Amen. Si Joshua buhat doon sa pagiging alipin nung inangat sa ng Diyos, mga kapatid, hindi madali tanggapin yun. Pangunahan niya yung mga tao po na yun na alam ni Josue po, napakatigas ng ulo ng mga tao pong iyon. Nahirapan nga si Moises. Tapos sasaluin mo yung ganong obligasyon. Amen? Pero si Josue nung sandali na yan, tinanggap niya dahil alam may tiwala siya sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kung mayroon lang isang sasambahayan na tunay na kikilala sa Diyos, magpapakumbaba at magtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung sambahayan ng taong iyan, madadala niya sa biyaya ng Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung mayroon mang magagamit ang Diyos para madala sila ngayon sa panahon nito, sa grasya po ng Diyos, mga kapatid, ikaw iyan. Amen. Ikaw na tinawag ng Diyos sa gawain pong ito.
Ikaw na kung saan nakakarinig kung paano ipinaparating ni Josue, ng Diyos kay Josue, yung mga salita niyang gagabay sa bayang Israel, gagabay sa kanilang daraanan, magtuturo ng kanilang dapat daanan para marating nila yung lupang inilaan sa kanila ng Diyos, yung promised land na yan mga kapatid, yung salitang ibinibigay ng Diyos kay Josue, ibinibigay niya sa iyo para ma-guide mo, mapatnubayan mo ang mga mahal mo sa buhay patungo sa pangako ng Diyos. Sa pagpapalang inilaan ng Diyos sa inyong buhay na darating, alam ng mga anak mo, makikita mo darating minsan ang araw na hindi sapat kung ano maibibigay mo sa kanila mga kapatid. Pero yung hindi mo kayang ibigay, may Diyos na kung saan nagbibigay sa kanilang buhay. Pumupuno sa kanilang buhay dahil sa pamamagitan mo, natuto silang magtiwala sa Diyos. Amen. Na hindi po natin dapat binabali, wala po ito. Amen. Hinirang ka ng Diyos at nais ng Diyos sa inyong tahanan, may lingkod ang Diyos. May lingkod ang Diyos na magiging daan para ang buo niyong sambahayan ay mapagpala ng ating Panginoon. Amen. Sabi ko nga, ulitin ko, kulang minsan ang mayroon tayo. Amen. Pero ang pangako ng Diyos na pagpapala para sa kanila, hindi kulang. Kinakailangan, marating lang nila yung kalalagayan na kung saan ando doon nakalaan para sa kanila ang pagpapala ng Diyos. Amen. At ang tanging liwanag at makakatulong ng Diyos para marating nila iyan, ikaw. Amen. Ikaw na ngayon na may relasyon sa Diyos. Ang kailangan lang ng Panginoong Hesus, matuto ka lang magpakababa para magamit ka ng Diyos para sa kanila. Amen. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Ama naming nasa langit, hindi po ganun kadali ang gawin ang kalooban mo o anumang nais mong sundin po namin bilang iyong mga tinawag. Minsan, Panginoon, hindi ganun kadali na tanggapin ang iyong mga salita na aming ipinangangaral sa kanila. Hindi ganon kadali tanggapin ang mga pagtutuwid mo, Diyos, na minsan ipinaparating po sa amin upang ibahagi namin sa kanila, upang sila'y akayon sa isang buhay na nais mo, Diyos, at madala sila sa dako na kung saan doon ang mga pagpapalang inilaan mo para sa kanila. Panginoong Hesus, dumadalangin kami. Liwanagan mo ang kanilang isipan. Liwanagan mo ang isipan ng aming mga mahal sa buhay na kung saan, Panginoong Hesus, makilala kanila sa kanilang buhay. Matuto silang magtiwala sa iyo, Panginoong Hesus, sa iyong mga salita. Umasa sa iyong pangako. Magtiwala sa iyong pagmamahal, Panginoong Hesus. Ang anuman, Panginoon, pinangahawakan ng aming mga mahal sa buhay, hindi sapat, Panginoong Hesus. Ang anumang ipinagmamalaki nila, hindi sapat, Panginoong Hesukristo. Pero kung matuto kaming lahat magpakababa sa iyong banal na harapan, magtiwala sa iyo, Panginoong Hesus, ang mga bagay mayroon sa buhay namin may hangganan, ay kaya mong palitan ng tulong na nagmumula po sa iyo. Isang tulong na walang hangganan. Isang tulong na kung saan sapat sa aming mga pangangailangan. Kadakilang Diyos naming nasa langit, dumadalangin po kami sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang ang aming mga mahal sa buhay
ay madala po namin, O Diyos, sa dako na kung saan nais mo maranasan nila ang iyong pagpapala. Patuloy kami maglilingkod sa iyo, Panginoong Yesus. Maglilingkod kami sa iyo. We will serve the Lord, even the trials Yes, Lord. come. None can separate us Hindi kami susuko, Panginoon, from the love of God. dahil alam namin ikaw ang kailangan ng aming mga mahal sa buhay. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Maglilingkod sa Diyos, kahit may pagsubok, walang makapawalan sa pag-ibig niya. Tayo ay mananagumpay, walang makakatalo. Tayo ay pinili upang maglingkod sa Kanya. Maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, ang aming tahanay. Maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, ang aming tahanay. Maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, ang aming tahanan. Maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, ang aming tahanan. Maglilingkod sa Diyos, ang aming tahanan. Maglilingkod sa Diyos, ang aming tahanan. Maglilingkod sa Diyos. Minsan, ang paglilingkod sa Diyos ay minamaliit sa mundo pong ito. Pero huwag mong maliitin ang ginagawa mong paglilingkod. Maliit man ang tingin sa iyo ng mundo sa ginagawa mong paglilingkod, darating ang taktang oras, itataas ka ng Diyos. Upang maging ganap na magiging pagpapala para sa iyong mga mahal sa buhay. Maliit man ang tingin nila sa iyo, huwag kang magsawang paglingkuran ang Diyos. Dahil ang buhay paglilingkod mo na yan ang darating ang panahon gagamitin ng Diyos upang magiging pagpapala sa kanilang buhay. Dakilang Diyos, isa lang ang aming nais, Panginoong Yesus. Ang makilala ka rin ng aming mga mahal sa buhay. Yes, Lord. Makasama namin silang maglingkod po sa iyo, Panginoong Yesus. Makaisa namin sila, Panginoong Yesus, sa iyong banal na gawain. Makaisa namin sila at makasamang lumalapit
nagpupurit, sumasamba at naglilingkod sa iyo, dakilang El Shaddai. Nadalangin ko, Diyos, ang mga panalangin sa mga sandali na to para sa aming mga mahal sa buhay, dakilang Diyos, dinggin mo, dakilang El Shaddai. Dinggin mo ang dalangin ng bawat isang naririto ngayon para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ipagkaloob mo, Ama, ang kahilingan po ng bawat isa. Panandalian tayong manahimik at sa ating pananahimik, ilapit niyo sila sa Panginoong Hesus. Hinirang ng Diyos si Josba para sa pamamagitan ni Josba may mamamagitan sa bayang Israel at sa Diyos. Hinirang ka ng Diyos para sa iyong mga mahal sa buhay may mamamagitan sa kanila para sa Diyos. At ang dalangin mo ngayon na yan para sa kanila ay tiringgin ng Diyos. Gagaling ang may karamdaman na ating mga mahal sa buhay. Amen, Lord. Ama naming nasa langit, pangako niyo po may isa lang dito sa daigdig na manalig at manampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Hindi mo lilimutin ang sambahayan ng tao pong ito. Amen, Lord. Hinihiling ko, dakilang El Shaddai, sa aming mga pagkukulang, kami po inyong patawarin. Sa aming mga kamalian, kami po, Diyos, inyong patawarin. Sa mga pagkakasala na aming nagawa sa iyo, sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, patawarin mo kami, dakilang El Shaddai. Patawad, Panginoong Jesucristo, at linisin kami ng iyong banal na dugo sa lahat ng aming kasalanan. At inihiling ko, dakilang Diyos na aming nasa langit, sa pamamagitan ng bawat isang naririto ngayon sa iyong banal na harapan na nagpapakumbaba, O Diyos, sa iyong banal na harapan, dalangin ko po, dinggin mo ang kanilang mga dalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. Dinggin mo, dakilang El Shaddai, ano man ang kanilang kahilingan ngayon para sa kanilang mga sarili, pangangailangan, ipagkaloob mo po, Ama, sa kanila. Kahilingan para sa kanilang mahal sa buhay, asawa, anak, magulang, kapatid, O Diyos. Hinihiling namin ang kamay mo, O Diyos, para sa mga panalangin ito, Panginoong Hesus, para sa aming kahilingan. Wala kaming ibang inaasahan, O Diyos, na sandali po na to, na magpapala ng kanilang buhay, na kung saan hindi namin kayang ibigay, hindi namin kayang gawin, O Diyos, sa kanila. Pero nananalig kami na ang Diyos na aming tinatawagan ngayon ay may magagawa sa kanila. May maitutulong sa kanila. Kaya silang abutin, kaya silang pagpalain, kaya silang pagalingin. Dakilang El Shaddai, ipagkaloob mo ang kahilingan ng bawat isa. Tulad ng pagkakaloob mo sa amin ang bugto mong anak na si Jesucristo, para ialay ang kanyang buhay para sa aming katubusan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ibigay mo, Lord, ang kahilingan pong iyan. Ipagkaloob mo, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, manahan ka sa puso namin. Maghari ka sa bawat isa sa amin. At habang kami naririto sa lugar ng Hong Kong, huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming pababayaan. Lagi mo kami, O Diyos, alalahanin, ilagay sa iyong kalinga araw-araw. Ingatan, O Diyos, sa iyong pagmamahal. Balutin kami, Lord, ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. At patuloy biyayaan, Ama, na magandang kalusugan at kalakasan. Biyayaan ang lahat sa lugar na ito, Ama, ng OFW noon. Dito sa Hong Kong, biyayaan na sila ng mababait na amo, Panginoong Jesucristo. Mga among pagpapala para sa kanilang buhay, Panginoong Jesucristo. Mga among mamahalin sila, Panginoong Jesus. Pahahalagahan, ituturing, O Diyos, na hindi iba sa kanilang buhay.
Salamat dakilang Diyos naming nasa langit. Ang bansang Hong Kong ay lagi mong lukuban na yung malabay na pakpak dakilang El Shaddai na ang buong mamamayan ng bansang pong ito ay patuloy maranasan ang iyong paglingap, ang iyong pagmamahal. Dakilang Diyos ang iyong paghahari. Sa iyo binabalik namin dakilang Ama ang lahat ng kapurihan sa kabutihang patuloy mong ginagawa sa buhay namin, patuloy pang gagawin. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang Diyos na buhay at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Amen. Salamat sa Diyos na Ama, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na Ama, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At iyon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay yayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At iyon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabita, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sandako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matanas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantayin ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot
Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Wednesday and see you tomorrow. To God be the glory. Next month na pala. See you in April.